Si John ay, feeling ko tuloy ang tanda ko na kasi magkasama kami ni John sa alay sining noon, sa UP. Kami estudyante pa sa Diliman, kasama na Mr. Erickson, Kalina, yan, mga nakasama namin. So, magandang hapon po sa ating lahat at ikinagagalak kong makasama kayo sa book launch na ito. Nung in-invite ako ni Chinky May yung pangalan niya sa Facebook pero estudyante ko pala si Chinky May, si Kay. Noon sabi niya, sir, may ilalagit kami sa inyong publication project, ganyan. Sabi ko, Nino, sabi niya si Benito Kiloy. Ang alam ko si Benito, meron na siya nauna ng publication, tama? So ito na yung pangalawa niya. At yun yung unang encounter ko sa kay Benito, yung una niyang libro, at ito na yun yung pangalawa. At kung tutusin po, bilang guro ng panitikan at malikhaing pagsulat, ay yun na naman talaga may ambag namin sa kasalukuyan. Although ako rin po ay officer ng Academic Union sa UP. Ako po ay Vice President for Faculty ng Academic Union. Si UP ako ng presidente niya. No? At aktibo din kami sa mga kampanya na may kinalaman sa mga usapin tulad nito, lalo sa mga bilanggong politikal. Naalala ko nung bumibisita kami nila Judy sa mga kulungan, no? Sa mga political prisoners bilang mga ina-advocacy ng aming union. Pumunta kami sa Bikutan, sa Batangas, at doon na rin po ako personally na-develop din ang aking interest, no, sa pag-document ng karanasan ng mga bilanggong politikal, in particular po sa kanilang artistic production. No, at alam natin tama si Ma'am Fides, no, na historically si Rizal ang unang bilanggong politikal natin, no, at alam natin nung nakulong siya, itinago niya yung tula niya sa lampara, diba? Para yung sa kanyang yung tula niya yun para mabasa ng kanyang kamag-anak. Isa pa, isang bilanggong political historically ay isang unionista, si Isabelo de los Reyes. Siya ang nagtayo ng Union Obrero Democratica. Siya rin ay nabilanggo, no, sa panahon ng Spanish colonial period at itinago niya yung talagunita niya, no, memoir, no, sa sapatos para ma-publish ng kanyang mga kamag-anak, no. At syempre hindi natin makakalimutan si Amado V. Hernandez, no, ang National Artist for Literature, at sa panahon bago pa ang Batas Militar ay naging aktibo na rin sa union work at naging bilanggong politikal dahil sa kanyang politikal na paninindigan. So, at syempre Batas Militar at hanggang sa kasalukuyan ay meron pa rin. At hindi tayo natutuwa sa ganitong klase pangyayari, no? Sapagkat alam natin na hindi common criminals ang mga bilanggong politikal, no? Sila ay mga may paninindigang pampolitika, mulat at nagsusulong ng kapakanan at kagalingan ng ating mamamayan, no? Naalala ko, ma-share ko lang po bago pumunta sa libro, ay nung binisita namin si Erickson Acosta sa Calbayog City Jail, dinocument din namin siya. Naalala ko yung narrative niya, nung pumasok siya sa bilangguan, kasama niya mga bilanggo, yung bilangguan nila, ang posters doon, mga posters na nakasabit sa dingding, ay mga Tandoy girls, Ginebra girls, mga ganyan. Pero, nung nakausap na, na-educate ni Erickson yung mga bilanggo dyan, after ilang buwan lang o ilang linggo, napalitan na ng posters ng Gabriela. No? So, doon, ibig sabihin, napopoliticize din mismo ng mga bilanggong politikal yung kanilang mga kasamang bilanggo. So, ibig sabihin, ang daming nagagawa pa rin sa loob ng bilangguan, no? Kahit alam natin na hindi dapat sila nandun, no? At ironically, ayaw natin talaga mag-launch nito dahil sana nga hindi siya nakakulong, hindi ba? At alam natin na wala naman silang kasalanan. Naalala ko nung may pinuntahan akong bilanggong politikal na lola o nanay na siya sa kusina siya, no? Sa kusina siya abala, kinasuhan siya ng illegal possession of explosives. Explosives, baka panggato nga lang yung ginawa ng explosives. No? Nung pinuntahan namin siya sa Davao, no? Pinunta ko siya doon, pero in the end, doon na rin siya namatay. Ibig sabihin, hindi na nabigyan ng hustisya yung kanyang kalagayan bilang bilanggong politikal na wala naman talagang kasalanan. Kaya sabi ko, bilang bahagi ng advocacy ako bilang guro, o unionista, at syempre manunulat o nagsusulat, ay kung ano ang paninindigan ko sa sining, ang sining ay dapat na nakikisangkot, no? At
yan yung nakita ko dito sa aklat ni Benito, no? Si Ineng at si Labuyo. No? Nung binigay sa akin yung draft nito, sabi ko, paano ko ito sisimulan? Hindi ko naman siya kilala. So, nung pinasadahan ko, ilang ulit kami nag-communicate ni Abby, ni Brenda at ni Chiki, no? Nung pinasadahan namin ito, sabi ko baka mahirapan akong buuin yung naratibo kasi yung unang draft niya talaga po ay parang tagni-tagni, parang snippets, no? Ng mga alaala. Kaya sa pagpasa natin ito, sabi ko magkakaugnay pala yung mga parang mabibilis na mga pagtatala ng mga pangyayari tungkol sa buhay niya at tungkol sa buhay ng kanyang pamilya. Particularly sa love story ng kanyang mga magulang. At kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang bilang mga matatatag na individual na may paninindigan. At nakita ko to doon sa talang buhay. Talang buhay ni Benito. Kung saan, kapag nabasa niyo siya, hopefully, no, nabigyan just na gustisya natin yung pagtitud doon sa naratibo, no, na-retain dito, napanatili yung kabuang daloy, no, ng narrative, para mahigit na mapakilala ni Benito ang kanyang sarili sa kanyang mga magbabasa, lampas sa bilangguan. Binalikan niya kanyang kabataan, yung paging stricto ng kanyang tatay, yung minsang pag-aaway ng kanyang mga magulang, ang pag-aaral niya sa UPLB at kung paano siya namulat, at kung paano siya napunta sa environmental work, no? At syempre, yung mga tula din, dalawang bahagi po siya. Yung una ay Walang Kalambuhay, ang ikalawa ay koleksyon ng mga tula kapwa sa Ingles at sa Filipino. So may bilingual na mga teksto dito. At makikita natin yung mga recurring images, mga talinhada, syempre may kinalaman sa bilangguan, may kinalaman sa paglaya, etc. Pero in the end, babasahin ko lang po ang ilang bahagi dun sa introduction siguro. Pero hopefully din ay nabigyan ko ng hustisya yung sa bahagi dito. Tignan ko po ang pagsulat niya bilang pag-alaala at pagbuo ng alaala. Pagsulat ang isa sa mga paraan na ginagawa ng mga bilanggong politikal upang maging makabuluhan ang kanilang pananatili sa loob ng bilangguan. Mula pa ito sa praktika at radikal na tradisyon na sinimulan ng mga unang bilanggong politikal sa bansa tulad ni Jose Rizal, Isabel de los Reyes, Crisanto Evangelista, Amado V. Hernandez, Edgardo Maranan, Edson Acosta, Kirima Tariman at iba pa. Ang pagsulat ang kanilang naging paraan upang itala ang kinasasadla kanilang sitwasyon. Baliktanawin ang nakalipas, alalahanin ang kanilang buhay sa labas ng piitan at lumikha ng musa ng paglaya. At makita natin na yung halaga ng sining ay hindi lamang simpleng pagsulat ng tula o pagsulat ng talamuhay, kundi paglikha din ito ng pag-asa. At alam natin na hindi ito mahirap, hindi ito madaling gawin dito, no? Dahil magsusulat ka sa bilangguan na dami mong iniisip, no? Ayun yung nakita natin dito sa akda ni Benito, no? Na makikita natin na yung mga tula, for example, meron niya yung may date, kung kailan niya ito sinulat, at makikita niyo minsan magkakasunod talaga. At mula doon, nais kong basahin ang isang tula niya na sinulat noong Marso 10, 2020. May ilang tula din siya tungkol sa naging pandemya at karoon sa tula sa piitan. Ito yung tula. Ang ibon sa hawla. Anong ibig sabihin ng tirinig? Ng ibon sa hawlang maliit. Siya ba'y umaawi o sumisigaw sa galit? Sino ba ang di mangangalit kapag ika'y ipiniit sa apat na sulok ng karsel na maliit at kapag kalayaan ng bayan na sa pinig? Para kung ibong marikit, nakakulong sa hawlang maliit, kalayaang lumilipad hanggang langit at ipatinig
ang aking awit. Bakit pa sinusupil at ipinipiit? Pati kalayaan ng pag-iisip, ginigipit. At kalayaan sa pagpapahayag, ginugupit. Habang kabal ng bayay, inuunit. Pinarusahan ako ng kaaway, anong lupit? Nais niyang mata ko'y ipikit. Sa katotohanang hirap ang maliliit at nang mabusalan ang kanilang galit, ngunit ang masa sa patalim ay kakapit. Kapag gutom sa sikmuray, anong sakit? Pag-aalsa nila'y hindi ipagpapalit sa inakusalang punglo ng mga malulupit. Kaya darating ang araw na maghahari ang maliliit, tatsulok ay mababago at ipipihit. Paglaya ng bayan ko'y sawi sasabit. Tunay na pag-unlad at kapayapa ay makakamit. Palapakan natin yung tulad ni Benito. Nakita natin yung maladagat, may daloy, may rhyme. Pero alam natin, di ba, hindi mo naman kailangan maging manunulat talaga. Pero nadala siya doon sa karanasan, no? At alam natin ang karanasan ng pinakamahalagang guro. Ito rin ang nagsilbing musa sa paglikha ng tula ni Benito. Ngayong araw, ngayong hapon, inilulunsad natin ang kanyang aklat. Sa mga susunod na panahon, ilunsad natin ang kanilang paglaya. Maraming salamat sa inyo. Talaga. Maraming salamat po kay Professor Rodriguez, sir. Pinuking pa ako kanina. Nananahimik ako. Pero hindi nga, maraming salamat dahil nga bilang manggagawa pa kultura, napakahalaga ng mga pituporma nitong diploma. Ika nga ni Ben Kiray sa kanyang isa sa mga sinasabi niya, ang pakikibaka para sa pagbabago ay magagawa kahit saan. At kung itadagdagan ko, magagawa nito sa kahit anong paraan. At ang paraan ngayon ni Ben Kiray ay sa pamamagitan ng isang obra, may kwento at mga tula. Mukhang nasuspens tayo kanina eh, no? Kahit ako nasuspens. Nabitin ako kanina rin, no? Upang tapusin natin yung husay na video ng mga estudyante mula sa Bulacan State University.